Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ugat ng saya sa buhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nagpapasaya ay sumainyong lahat. Mga kapatid, ikapitong araw na po, ikapitong gabi na po tayo sa ating paghahanda sa pagsilang ng ating manunubos. Kinagagala ko po na batiin kayong lahat na nandirito at mga sumusubaybay ngayon, live online streaming, saan mang lupalop ng daigdig. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Masaya po tayo ngayon na sasalubungin ang ating mahal na ina na tuwang-tuwa rin sa mga biyaya na natanggap niya dahil siya ay hinirang na maging ina ng Diyos. Sa ating banal na misa na ito, ating pong ialay ang intensyon na si Yao sa pagdiriwang ng kanyang ika-81 na kaarawan. Biyaya, pagdasal natin na matanggap niya ang biyaya at lalong-lalo na ang kalusugan at lalong-lalo na rin ang kaligayahan. Sisimulan natin ang banal na misa na ito sa ating novena. Brothers and sisters, let us grow in hope so as to enjoy the God of peace who is coming. Let us keep ourselves wide awake in waiting, so that when Christ comes, He will find us ready to meet Him. Let us now light the 7th of the 9th lamps to indicate vigilance in waiting. Let us all pray. A light is about to shine for us on earth. Soon Jesus will come among us. Be awake, the spouse will not delay. If you are ready, He will open to you. Joyfully sing glory to the Lord. The Redeemer will be born for us. For the preparation, an instrumental Christmas music will be played. Let us all pray. You descended from the stars, King of heaven, and come to manger. In the cold, in the intense cold, O my divine child, here I see you trembling. O blessed God, how much it costs you to have loved me. O Immaculate Virgin Mary, O Venerable Saint Joseph, we beg your help in preparing all the items needed for the coming birth of the Word incarnate in the manger of Bethlehem. He desires to find hearts which welcome, clothe, warm, and comfort Him. We plan to prepare to the manger of Bethlehem a music that will be simple and loving, to please the God of simplicity and of love. It will be played, therefore, with whistle and flute of cane that will be taken from the reed thicket, from where a scepter of love will be produced for Jesus on the day of His eternal nuptials, the day of joy of His heart. The music, prepared through the recitation of the litany of the name of Jesus and a meditation on the Last Judgment. You can always do this throughout the day. And for our protector's sake, for this day, we call on the Holy Innocents. We pray, the Holy Innocents, pray for us. And for our invocation, we will all say, O most gentle little child, give me your heart and take mine together. O most gentle little child, give me your heart and take mine. Paghandaan natin ang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng paghingi
ng kapatawaran para sa mga kalungkutang dinala natin sa buhay ng ating kapwa. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilood mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunobos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagpapahayag mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya sa kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 3 ng alak. Nang maihandog na ang bata, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo
sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang binigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugong. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, Puon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, Puon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahanggok sa kaharipan kahit ang pinakadukha. May hahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karanggalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Hallelujah, Hallelujah. Harit batong panulukang salikan ng sambayanan, halina't kami itangaw. Ako sa iyo, mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyong Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalag ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya,
sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalag niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ulitin ko, binabati ko lahat ngayon, kayo na nandito at lahat ng mga sumusubaybay sa atin live, online streaming. Upang 7 araw na at ilang araw na lang ay darating na talaga sa atin ang ating Panginoon, ang ating manunubos na matagal na nating inaantay. At nakakatuwa mga kapatid na ating pagninilay-nilayan ngayong gabi na ito ang awit ni Maria. Iba't iba at isa't isa sa atin may iba-iba epekto ang kanta o ang awit. Meron na akong nabasa na may isang singer na palagi siyang tumutugtog sa bar at nagkakagulo. Tuwing nagkakagulo, may bikers, nakikipagsuntukan at naging ganyan. Ang ginagawa niya ay kumakanta siya tulad ng naririnig natin kanina na instrumental na Silent Night. At sa tuwing daw kinakanta niya iyon, lahat ay hihinto na hindi na sila nag-aaway. Kumakanta siya, nagbububuga na, Silent Night. Tapos humihinto daw sila lahat. Tapos may iba pa raw yung mga bikers na luluha. Ganon. Iba-iba ang epekto sa musika para sa atin. Sa Pinas, alam nyo naman, pag kinakanta yung My Way, alam nyo na ang kasunod, may mamatay. Ha? Sa mga heartbroken rin, yung mga iniwanan ng kanilang mga minamahal, lahat ng kanta ay may kahulugan. No? At saka, yung mga nananalo sa mga paligsahan o di kaya sa anong klaseng sport, minsan, nagse-celebrate sila, pinagdiriwang nila ito sa pagkanta. Sa mga bata, ang kanta, ang awit ay nakakatulong, nakaka-relax. No? At saka, sa magkasing-irog, ang harana na inaawit ay talagang nakakapagpadala naman ng pag-ibig, na lumalalim ang pag-ibig, lalong-lalo na kung haharanahan ang isang babae. Ngunit itong awit ng ating mahal na ina, mga kapatid, na narinig natin kanina, ay pambihira. No? Pambihira na positive, no? Positibo, extraordinary. Dahil, bakit pambihira masasabi natin? Dahil, isang batang dalaga, abang magsasaka lamang, nagdadalang tao, wala namang asawa. Kayo kaya, sa kalagayan ng ating mahal na ina, kayo ba, kaya niyo bang kumanta ng ganong sitwasyon? Kakanta ka ba? Pag alam mo na nabuntis ka, wala kang asawa, tapos alam ng buong bayan na buntis ka, kakanta ka kaya nun? No? Siguro kakanta ka, sabihin mo, and I have here a baby, baby, baby. Ooh. Parang ganun siguro ang kanta mo. Pero ang mahal na ina, nakikita niya ang biyaya ng Panginoon dahil kaya siya napaawit. Titingnan na lang natin, ihambing natin ito sa karanasan ni Anna. Na kung nakinig kayo mabuti sa unang pagbasa, ay nakita natin kung anong nangyari kay Anna. Siya ay binigyan ng anak. No? At alam natin na sa buhay niya, pinagpalit siya. Pinagpalit ng kanyang asawa, ay kumuha ang kanyang asawa ng ibang babae dahil hindi siya magkaanak. Ang kanyang asawa ay nagpangalan na Elkanah. At kinuha niya si Peninnah at doon sila nagkaanak. Ngunit itong si Hannah or si Anna sa Tagalog, talagang malungkot dahil wala siyang anak. So anong ginawa niya? Pumunta siya sa templo at siya nagdasal. At akala itong si Eli na isang tagabantay doon na siya ay lasing.
Dahil malungkot, nagdarasal, at pinapaalis siya. Ngunit nagsabi siya at sinabi niya, kwento niya yung kanyang kwento na talagang malungkot siya dahil hindi siya nagkaanak. At nandoon siya sa templo upang magdasal para magkaanak. At ganun pa nga naman, pinagdasal siya at binasbasan siya ni Eli. At nung umuwi siya, nagdalang tao siya. At dahil doon, anong nangyari? Ibinalik niya sa Panginoon ang bata. Nang naging malaki na ito, dinala siya niya sa templo, dinala niya kay Eli, at sinabi niya, dito na itong bata na ito at magsisilbi ito sa templo kasama ninyo. At ganun nga naman, kinuha yung anak ni Hannah. At alam niyo ba kung sino ang anak ni Hannah? Si Samuel. No? Samuel, magandang pangalan, ibig sabihin, kasi may kasabihan nga, may meaning nga yung bawat pangalan. Samuel, ibig sabihin, hiningi sa Panginoon. Dahil nga naman, nabibiyayaan si Hannah ng anak na hiningi niya sa Panginoon. Kaya siya ang naging propeta, si Samuel. Maganda ang kwento, mga kapatid, dahil nagpasalamat siya dahil sa bata. Hindi sa ganitong panahon ngayon kung saan tayo nabubuhay na ang bata ay kinakatakutan sa isip. Either tatakasan mo na yung babae o di kaya ipalaglag. No? Nakakalungkot. Ngunit maitanong natin, bakit naging madali ito para sa ating mahal na ina? Na nagdalang tao siya na wala naman siyang asawa, tapos batang-bata pa siya. Bakit madali sa kanya ito? Una sa lahat, natutunan na ng mahal na ina na manalig sa Diyos hanggang sa wakas. No? Pinaliki siya sa isang dugha, ngunit makadiyos na pamilya. Hirap ang buhay, ngunit maganda. Natutunan niya na tapat ang Diyos at nananalig siya nito sa kabila ng kanyang kamusmusan. Trust in God. Niwala ako. Maski nahirap ako, pero naniniwala ako na matapat ang Diyos dahil meron siyang pangako sa akin. Karamihan sa atin, advance kasi mag-iisip, paano natubuntis ako? No? Saan ako kukuha ng pang-anak, pang-hospital? Di ba? O di kaya masisira yung figure ko. No? Anong sasabihin ng mga kapitbahay na buntis ako na wala naman akong asawa? No? Magastos ito. Ang dami-daming nating iniisip pag nagdadalang tao. Sasabihin natin na hindi tayo handa. Kung kawawa yung bata dahil pagdidesisyonan ng mga magulang kung ano ang kanyang kinabukasan. Pangalawa, ang personal niyang kagustuhan ay naghahanda sa kanya sa hindi inaasaang kaganapan na ito. Ang mahal na Birheng Maria kasi, mula pa lang sa kanyang kamusmusan, nangangarap na siyang ialay sa Panginoon ang kanyang kadalisayan. Gusto niyang maging pure at ialay niya ito sa Panginoon. Kaya ang nangyari, sa kanyang pagkamasunurin sa Diyos, ay naghanda na sa kanya ito upang tumugon na walang alinlangan sa kagustuhan ng Panginoon. Tinanong siya ng Panginoon, na gusto mo ba? Nagsabi siya na oo. Karamihan nga lang sa atin, mga kapatid, naghari ang makamundong kagustuhan. Namumuhay na marangya, malaya, maluho, liberated tayo masyado, easy-go-lucky. Kaya pag meron ng gusto ang Panginoon na ipapagawa sa atin, aatras na agad tayo dahil hindi tayo handa sa ganoong mga bagay. Lahat na gusto ng Panginoon, taliwas kasi sa lahat ng gusto natin sa buhay. Dahil dito, sa halip na sasama ang loob ng dalaga na si Maria dahil nagdadalang tao siya, wala nang gala, hindi na siya makapag-mall, wala na siyang parties, hindi na siya makapag-bar hopping or shopping, etc. Masaya niya itong itinanggap. No? At magalak siyang umawit. Kaya nga ang Ebanghelyo ngayon ay pinamagatan na awit ni Maria dahil napapaawit siya sa sobrang galak at papasalamat sa Panginoon. Maging ina ng Panginoon. No less, Panginoon yun. Ikaw ang ina. No? Manatiling magpakumbaba si Maria. Mababa pa rin ang tingin niya sa sarili niya. Dama pa rin niya na hindi siya karapat-dapat na maging ina ng Diyos. Tingnan niyo yan kung gaano siya magpapakumbaba, mga kapatid. Diyos na aking tagapagligtas
Alam natin na si Maria walang bahid ng kasalanan mula nang siya ay sinilang. Ngunit inisip pa rin niya na siya ay makasalanan. No? Turing niya ay alipin siya ng Panginoon at sa awa ng Panginoon ay sa kanya siya ay hinirang bilang ina ng Diyos. Sa pangalawang talata, ating nababasa rin na dito ibinaling ng mahal na ina ang paksa sa ukol sa mundo at kung anong aasahanin nito sa pagsilang ng Panginoon. Ipakita ng Diyos ang lakas ng kanyang bisig, no? Kapangyarihan ng Diyos. Ipapabagsak ang mga hari. Yun ang sabi ng ating mahal na ina. Yun ang kanyang itataas niya ang mga nasa abang kalagayan. Bubusugin ang mga nangagugutom. Papalayasin ang mga mayayaman. Dahil itong lahat, mga kapatid, ay ang balak niyang gawin sa atin dito sa mundo. Kaya mga kapatid, sa halip na tayo ay panghinaan ng loob sa ating mga pinagdaraanan at kalagayan ngayon, naway tularan natin ang ating mahal na ina. Natuto siyang tumingin ng utak o sa Diyos na lumigtas sa Kanya. May awa sa Kanya at nagdadala ng kaligtasan sa mundo. Naway, bawat isa sa atin ay maaari na rin umawit sa mga biyayang hatid ng Diyos sa atin. Meron siguro tayong mag-compose na kanta na papasalamat sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. At yan ay aawitin natin. Di bali nang wala tayo sa tono. No? Di bali na rin tayo sintonado, wala man sa timing. Ang pusong bukal na nagpapasalamat, mga wika tinig ay sadyang dumadaloy mula sa puso hanggang sa bibig. No? Sa mga kapatid, sa nalalapit na Pasko, salubungin natin ang Batang Yesus sa pasasalamat dahil niligtas niya tayo at patuloy pa rin tayo nililigtas. Magpakumbaba, magpasalamat, at magtulong-tulong, magbahagi sa mga biyayang natanggap natin. Maging makabuluhan nawa ang ating pagdiriwang